natin sila hindi nila nararamdaman. Bakit? Mali-maleta po eh. Yung perang natatanggap nila eh. Speaking of maleta, yung nangyaring pagdinig kahapon diyan sa NBI ng grupo ng 18 sundalo, agipin din po natin, tapos. Paano po ang kaso ng flood control? Wala pang nahatulan. Wala pong mahatulan dahil wala pa namang kinakasuhan ng malalaking isda. Laya pa silang lahat, hindi ba? Pinagtatakpan nga ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Ayaw ipatawag yung mga dapat ipatawag. Speaking of, yun nangyari pong hearing kahapon. Ang dami hong nagtatanong, ano ang take ko doon. Tama po yung naging diskarte nila Atty. Levy Baligod. Ito pong kopya ng subpina, lumabas naman po ito, pwede ko ipakita ito. Ito po yung subpina, yung kopya, Ang nakalagay dito, kaya sila inisyuan ng subpina para daw ho magbigay ng relevant information, mga impormasyon sa kanilang iniimbestigahan na in relation doon sa deputation to conduct background investigation and verification mula po sa ombudsman. Sabi po ito ng NBI. Pirmado po ito ng direktor ng NBI. Pinatawag yung 18 sundalo. Pinatawag ang aking kaibigan si Mike Defensor. Si Mike, nag-uusap po kami nito, magwi-witness daw po siya laban sa kanyang asawang kay Julie. Akalain mong loko nitong Mike Defensor na ito. Magwi-witness siya laban sa asawa niyang kay Julie. Pero biro lang niya ho, pero loko talaga ito. Ang pinirmahan po ng direktor ng NBI, kaya sila pinatawag upang hingan ng relevant information. Malinaw po ito, nakalagay po ito sa nakalagay po ito sa subpina, yan diba? To provide relevant information on the investigation. Pinatawag mo yung nagdedemanda. Ombudsman, dineputize ka. Ang ombudsman, saklaw mo yung public accountability. Dapat tinutugis mo yung mga elected or appointed. Bakit yung mga nagrereklamo ang iniimbestigahan pilit ng NBI? Ang sabi, para daw i-establish ang kanilang pagkakakilanlan. Pag nagpakita na po ng ID, at sinabi pa nga ni Atty. Levy Baligod, gusto mo pati serial number nila dati nung sila'y nasa serbisyo para lang manahimik kayo na hindi lahat yan ay nagsilbi bilang sundalo. Regardless if 14 or 16 of them are former Marine soldiers, yung iba is Philippine Army. Ang point lang ho doon, hinamo na sila pati serial number ibibigay. Kung ang purpose lang nila ay establish yung authenticity ng pagkatao, address, identity, at yung kanilang naging branch of service dati sa military, tapos na po iyon. Dapat ang susunod na ipatawag ng NBI yung mga pinangalanan. Yung mga pinangalanan, hindi yung mga nagpangalan. Di ba? Merong affidavit bigyan mo ng kopya, yung tamang proseso po, patatawag mo yung isinusumbong, yung reklamo, yung sinusuplong. Ibigyan mo ng kopya, bibigyan mo ng 10 araw, sumagot ka. At pagkasagot, maaring magpatawag ng clarificatory hearing. Juan, sabi mo, nagnakaw si Pedro, ito si Pedro, Pedro, ano sasabihin mo kay Juan? Pero ang nangyayari sinesentro doon sa sinasabing culpability or liability ng 18 sundalo. Ano ho ang mangyayari sa atin pagka ganun? Alam ho ninyo, pagsasaran mo na lahat ng daan para mailahad ang katotohanan, wala pong mangyayari sa ating bansa. Meron lang po akong ibabahagi, maganda po ito yung pinadala sa akin. Sabi po rito, ipakita ko lang sa inyo, maganda po ito. Ito ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Buti sana kung magsisinungaling lang. Pinepwersa nyo gumawa ng hindi ka nais-nais ang tao pagka ganyan. Ayan when a man is penalized for honesty, he learns to lie. That's the softest.
lying. Hindi pa rin tama. But when a man is penalized for his honesty, you're forcing him to imagine and to commit, forcing him to commit many, many unspeakable things. Bakit? Naglapit na nga nagbigay na nga ng information Tapos gaganyanin mo pa. Yun, mali na po yun. Ano ho? Marcos Bongbong Jr. Absent pa rin ho. Magtatatlong linggo na po itong digmaang ito. Absent si Bongbong Marcos. Walang malinaw na direksyon, walang malinaw na patakaran. Monitor, magre-report. Magmo-monitor, magre-report. Tapos na po yung reporting, tapos na yung planning, tapos na yung monitoring. Action na ho ang kinakailangan Action na yung kinakailangan. Action na ang kinakailangan. Tingnan ninyo by parallelism. Kung gaano siya kabilis mag-charter ng eroplano papuntang New York para mag-enjoy in the guise of speaking before the United Nations Assembly. Kung gaano siya kabilis mag-charter ng eroplano para ihandog ang ating kapwa Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa dihig. Ganito siya, kabagal, kakupad, mag-charter ng eroplano para pawiin yung mga kababayan nating Pilipino na naiipit sa digmaan diyan sa Iran at gitnang silangan. Marcos Bongbong Jr. absent pa rin. No? Absent pa rin. Wala, absent. Hindi ho magiging present yan. Hindi ho magiging present yan. May nag-message siya, ano raw ang reaction natin doon sa umalis na kalihim ng DOT. Matagal na ho dapat umalis yun. Hindi na ho dapat pinag-uusapan yun. At yung pwestong binigay sa kanyang bago, wala po iyon. They just want to keep that family sa side nila para po meron pa rin silang pag-asa diyan sa probinsya ng Cebu. Wala po ito, ang layunin nito, impeach inday. Sa lahat ng nangyayari, impeach inday. Kita naman ninyo, hindi ba? Ang bagal ni Bongbong Marcos Jr. No? Marcos Bongbong Jr. absent. So yun po yung nangyari kahapon na ang iniimbestigahan nila yung nagsumbong. Pwede ba yun? Di ba? Kung na-ascertain mo na yung identity nung nagre-reklamo, ipatawag mo. Patatawag ba nila si Bersamin? Si Adrian Bersamin, pinangalanan yun Patatawag ba nila si Martin Romualdez? Patatawag ba nila si Bongbong Marcos? Absent na naman, malamang absent din yun kahit ipatawag ng NBI. Hindi yung papatawag ng NBI yun. Di ba? So yun po yung nangyari kahapon. Ang iniimbestigahan pa yung 18 plus yung mag-asawang Mike at Julie Defensor. Kaya mali po yung ginagawa ng NBI. Kung talagang gusto ninyo mag-imbestiga, patawag nyo pare-pareho. No? Hindi kami nakikialam kung paano nyo gawin ang inyong trabaho, pero pag mali na, may karapatan kami dahil kayo ay sweldado ng mamamayang Pilipino. So marami pong salamat sa